Ano, ang haba ng biyahe. Anyway, praise God at kakayanin naman natin. 4 hours every Sunday. After work ng 5 o'clock, drive ka ng 4 hours going here. So anyway, nasa Diyos ang plano. Kaya lahat naman hindi nagkataon sa Diyos, 'di ba? Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka nagkataon. First time nyo bang mabanggit? Parang sabihin mo sa kanya, parang ayaw niya maniwala. Sabihin mo, hindi ka nagkataon sa Diyos. Okay? Whoever you are, whatever kung ano ang naranasan mo before you came to this world, ulitin ko bago ako mag-umpisa, napakahirap kasing mag-introduce ng mensahe para buksan ang isipan natin, para marinig natin kung ano ang totoong kalalagayan natin. Ulitin ko po, makinig muna tayong lahat bago ako magtuloy-tuloy para makalimutan ko sa Hiroshima. Wala pa ba? Okay. Sa Hiroshima po, they are the same time, nag-gather din po sila doon sa ating church sa Hiroshima. 2:15, they start 2:15. Kaya binabati ko po, gambatin wala po ako dyan. So, pag-usapan po natin sa mga susunod na araw kung papaano. Medyo mahigpit po ang schedule, mga kapatid. Ang hirap bumiyahe from Wakayama to Hiroshima ng 7 hours. So, after work, punta ka ng 7 hours doon, darating ka ng mga 12 o'clock ng hapon doon, start ka ng 12, uuwi ka na naman ng Wakayama for 7 hours. Dito, 4 hours lang. So anyway, yan po ang sakripisyo natin ngayon. Kaya pag-pray nyo po ako sa aking biyahe, lalo na sa kalusugan. But it's just 2 months. Yun ang pangako ng Satyo, na makapagtrabaho ng 2 months. Anyway, tuloy po ako sa mensahe. Bago po ako magtuloy-tuloy, ay gusto ko pong buksan sa ating isipan na nabanggit ko ng ilang beses din dito sa iglesia, na lahat po tayo ay isinilang sa mundong nahulog sa kasalanan. Tandaan po natin, kung may mga katanungan po kayo sa buhay, bakit mayroong tino na bagyo at ngayon ay uwan, na ngayon ay nararanasan sa Pilipinas, lalo na ngayon ay nasa Luzon, but we are praying, I'm also praying, and let us see how God works with our prayer. God said we have the authority as sons and daughters of the kingdom. Yan ang iniwan ng Diyos through Jesus Christ na kapangyarihan natin. At ang sabi, there's nothing impossible. You can say to the mountains na mahulog ka sa dagat. If you believe in your heart, it will happen. Ibig sabihin, He lived that promise and authority sa kanyang iglesia. Sa kanyang iglesia. Sa kanyang iglesia. Sa lahat ng tunay na mananampalataya, hindi sa lahat ng tao. So, kailangan ng Diyos ang lahat ng mananampalataya para mapangyari ang kalooban ng Diyos dito sa lupa ng parang nasa langit. Yun yung panalangin ibinigay ng Panginoong Hesus sa atin. Alam niyo po yun. So, us growing in our knowledge about the Word of God and about God's revelation, kung sino siya at ang mysteries ng kanyang pagiging Diyos, dapat isipin mo lagi, hindi ka nagkataon, noon pa man ay ibinigay na sa iyo ang kapangyarihan dito sa lupa. Bago pa magkasala si Adan at saka si Eva, meron tayo noon. Na anuman ang sabihin natin, anuman ang hilingin natin, ay mapangyayari katulad ni Jesus. Dahil nasa atin ang Espiritu Santo nung time na yon. Pero nung nahulog sa kasalanan ang tao, naudlot lahat ng kapangyarihan na yon. Kaya ang nakikita ninyong mga nangyayari at ang pinaka-worst na nangyayari sa buhay ng tao na minsan ay ikinamamatay ng tao ay hindi yung lindol, hindi yung bagyo, hindi yung giyera, hindi yung cancer. Hindi yun ang worst problem na
meron ang tao. Ang worst problem na meron ang tao ay yung kasalanang nakatira sa puso niya. Lalo na yung tao na nag-uudyok ang kasalanan na ito na gumawa ka ng masama sa kapwa mo tao. Yun yung pinaka-worst cancer. Naintindihan niyo po yun? Ang hirap explain, no? Sabi ni Jesus kay Apostol Pedro, sabi ni Apostol Pedro, pinatawad ko na yung kapatid ko, nagkasala siya sa akin in the book of Luke. Sabi ng Panginoong Jesus, pag nagkasala yung kapatid ko, anong gagawin ko? Hindi patawarin mo siya. Wala magawa kundi patawarin mo siya. Tama po ba? Madali po bang magpatawad? Na hanggang ngayon, 10 taon na hindi ka pa binabayaran. 1 million yung utang, patawarin mo na lang. Kaya? Yung pumatay ng kapatid mo, kaya? Yung gumahasa sa'yo, kaya? Di ba ang hirap magpatawad? Ang sabi ni Pedro, napatawad ko na siya. Pero 7 beses ulit siyang nagkasala sa akin. Anong dapat kong gawin? Sabi ni Apostol Pedro. Alam niyo ang sagot ni Jesus? Patawarin mo siya ng 7 times 70. 77 ba? 70. 140. Tama ba? 7 times 7? 490. Sorry. Buti magaling kayo sa multiplication. 490. Pinag-aralan natin yon kung ano ang ibig sabihin ng 490. At yun ang sinelebrate natin last Sunday na nagkaroon tayo ng Lord's Supper, yung sinatawag ninyong communion. So, anyone who doesn't understand that communion about number 490 in Hebrew numerical language, do not partake because you do not understand what you are taking. God said, Jesus said, forgive 7 times 70. Which means, ang ibig sabihin nun, wala kang magagawa, sumunod ka, magpatawad ka. So, ang pagpapatawad, number 1, ay alam mong sumunod sa utos ng Diyos na magpatawad. Okay? Yun po yun. Hindi po yun yung message natin. Introduction. And, ulitin ko po, no? Dahil nahulog tayong lahat sa kasalanan, lahat ng nakikita ninyo, lahat ng nararanasan ninyo, lahat ng isinilang, lalo na yung mga isinilang na wala sa kaayusan, wala silang magulang, wala silang, alam niyo yun, yung they are out of wedlock, hindi nila alam ang kanilang tatay, nanay. Yung iba, ginahasa sila, nabuntis. Alam niyo yun, yung mga ganong bagay na lumabas kayo sa sanlibutan na ito, and you are questioning kung ang Diyos ay pag-ibig. Sabi dito, pinaglaban mo ako dahil sa pag-ibig. Asan ang pag-ibig? Bakit ganon ang aking nararanasan? Di ba? Asan na ang totoong Diyos na mayroong pag-ibig? Bakit ganito ang aking buhay? Na hanggang ngayon, baon pa rin ako sa utang. Baon pa rin ako sa iba't ibang uri ng struggle sa buhay. Asan ang Diyos? We are questioning that. Kaya kayo pumupunta ng church dahil hinahanap niyo ang kasagutan. Tama ba? Mali. Thinking na pag nakita ninyo ang tamang church ay masasagot ang inyong katanungan. Nagkakamali po kayo kasi pagdating po ninyo ang nakita nyo si pastor, yung asawa ni pastor, yung mga anak ni pastor, anong maasahan nyo sa kanila? Pare-parehas naman tayong nahulog sa kasalanan. Wala ni man sa atin ang hindi nahulog sa kasalanan. Pero praise be to God, mayroong tinatawag na redemption. Mayroong tinatawag na salvation. So ano pong ibig kong sabihin? Ang ibig ko pong sabihin ay ano man ang nangyari sa buhay mo ng mga nakaraan, kahit ikaw pa ang pinakamaayos na nanganak sa sanlibutan, ganun pa man, nahulog pa rin ang sanlibutang ito, nakasama ka doon sa tinatawag na mundong makasalanan. So, ibig sabihin, hindi ka righteous sa harap ng Diyos. Sa mata ng Diyos, walang righteous. Ang righteous lang na isinilang dito ay isang tao na nakikilala ko ayon sa Revelation, ayon sa kapahayagan. Ang pangalan niya ay Jesus. Siya lang ang taong
pinanahanan ng Espiritu Santo, pinanahanan ng banal na Espiritu Santo dito sa lupa, na nakita ng maraming tao at nakita ang kanyang authority ng kanyang pagiging Son of Man and Son of God. Son of Man because He was born by Mama Mary. Son of God because He was given by God through Mama Mary na iluwal ang Jesus na mayroong katawan na Son of Man. That is in a prophecy of, lagi kong binabanggit, Isaiah 9:6. So Son is given, child is born. So ibig sabihin, ang Son of Man ay ipinapanganak. Pero ang Son of God ay hindi ipinapanganak, kundi ang Son of God ay ibinigay. Ibig sabihin ng ibinigay, andun na siya. Bago ka pa magkaroon ng muwang sa buhay, bago pa magkaroon ng mga anghel sa buhay, andun na siya. Kaya nga given hindi man created, hindi din siya born. Naintindihan niyo po, yun yung deeper meaning ng isang kataga, that every term, every word in the Bible, we must deeply, tawag dito, aralin. Dahil alam ko na sinasabi ninyo, at sinasabi ng marami, na hindi madaling intindihin kapag basahin ang Biblia. Tama ba? Mali. Totoo po yun. Dahil sinabi po ng Biblia sa 1 Corinthians chapter 2, walang makakaintindi ng salita ng Diyos maliban na tumitira sa Kanya ang banal na Espiritu Santo. Dahil ang banal na Espiritu Santo lamang, ang Holy Spirit lamang ang nagpapaunawa, nagbibigay ng tunay na kahulugan, mararamdaman or mararanasan or makikilala ang pinaka malalim na kalooban ng Diyos at ang malawak na kaisipan ng Diyos. Siya lamang ang makakalangoy nito, ang Holy Spirit. Kung wala ang Holy Spirit sa'yo, anong mangyayari? Basahin mo man ng 10 beses ito, hindi mo maintindihan. Kaya maraming gumagamit nito, ginagamit nila itong impormasyon lang at edukasyon. Pero sasabihin ko sa inyo, pagbabasahin mo ang Bible, ayon sa natutunan ko, ito ay constitution and bylaws of the kingdom of God. It's more than a holy book. Hindi lamang siya banal na sulatan. Ito ay constitution and bylaws. Bakit? Bakit constitution and bylaws? Nakasulat dyan, huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw. Huwag ka. Huwag mong. Thou shall not. Diba? Nakasulat dyan. At yun din yung sinasabi ng inyong constitution and bylaws sa Pilipinas. Thou shall not. At yung mayroon ding part na thou shall. Gawin mo ito. Ito ang dapat mong sundin. Ito ang marapat mong gawin. Nakasulat din sa Bible. That's why it's a constitution. Okay? Napakahalaga po. So anyway, ituloy po natin ang ating session, The Authority of the Son, katatapos lamang ng ating 2 months, almost 2 months, about our power and authority of prayer. At karugtong ng power and authority of prayer, which is Jesus showed us kung ano ang power and authority. Why? Magbigay lang po ako ng dalawang example nung nakaraan na 2 months ago. Si Jesus nagpalayas ng demonyo ito. Tama? At 2 beses niyang ipinakita at 2 beses din sumagot at may sinabi ang mga inaalihan ng demonyo. Ibig sabihin yung demonyo mismo, nakilala nila si Jesus. Sino si Jesus? Son of Man. Sino si Jesus Christ? Son of God. So, if you cannot differentiate being Jesus, the Son of Man, and His being Christ, the Son of God, napakahirap maintindihin who died on the cross and who resurrected from the cross. Because if Jesus and Christ, if Christ is God, if Jesus Christ is God Himself, who died on the cross,
You cannot kill God. Tama? But, kailangan ng tinatawag na redemption dahil yun yung plano ng Diyos na dapat may mamatay. Totally mamatay. As in walang hininga. As in mabubulok. Nasa proseso na talagang mararanasan ang kabulukan. Ang tinatawag na korupsyon ng alam niyo, maagnas. Kung maintindihan. Yun ang yung talagang death na kailangan na siyang bibigay sa atin ng tinatawag na kaluwagan na maintindihan natin na mayroon talagang dapat na mamatay para sa kasalanan natin. Tama? So, paano may papako at papatayin ang Diyos na mabubulok kung Diyos siya? Di ba? So, that type of question will puzzle your mind even kahit umuwi ka. Ano yung sinabi kayo ni Pastor? Paano kaya nangyari yun? So, paano yung pananampalataya ko? Paano yung pagpunta-punta ko sa church? Paano yung mga prayer ko? Di ba? Naintindihan niyo po yun? Kaya napakahalaga, kahit sa part na ito na maintindihan natin, part lang. Kaya sa mga susunod na time, na kayo po ay may pagkakataon, ini-encourage ko po kayo, kung wala man kayong pagkakataon, magbigay kayo ng pagkakataon. Kung hindi man ito pagkakataon, gawin ninyong schedule dahil napakahalaga na mag-attend ka ng iglesia dahil ito ay bahagi ng constitution ng Diyos na ibigay mo ang tinatawag na isang araw na kung saan ang Diyos ay ibinigay sa iyo ito para ikaw ay mamahinga. Ulitin ko po, ang araw ng linggo ay hindi para sa benepisyo ng Diyos. Ito ay nilikha ng Diyos para sa tao. Naintindihan? Ang response ng tao ay dapat ibalik ito sa Diyos ng may pagsamba. Naintindihan natin? At malulugod ang Diyos sa gagawin mong yon. Lalo kanyang pagpapalain. Ngayon, kung ayaw niyong maniwala sa sinasabi ko, scientifically and medically explanation, your 6 hours or 6 days, how many hours is 6 days? 24 times 6? Hurry up. Ilan? 24 times 6. How many hours is 24 times 6? 100? Your 144 hours na ikaw ay nagtatrabaho araw-araw in 6 days na ginugol mo ang lakas mo, ang health mo, kaya ka napapagod, kaya ka unti-unting kumukulubot at nagkakaroon ng puting buhok at nagkakaedad at hindi mo na mailakad ang iyong mga tuhod dahil sa rayuma or ano paman ang ginagawa mo sa pagod, ay kayang ma-restore yung 144 ng 24 hours, and that is Sunday. Yung 144 na inubos mo ang lakas at kalusugan mo ay ibabalik sa iyo ng Diyos ng 24 hours of rest. That's why it is called sabbatical day or Sabbath day. Naintindihan po natin. Hindi po ako nagagalit. Nagpapaliwanag ako. At ito ay proven ng siyensya na hindi nila ma-explain yung mystery why God created all these things in your life. That's why napaka-importante sa iyo ang 24 hours na yon. At kung gusto mong ito ay ma-fulfill ng mayroong tunay na kagalakan sa Diyos, tama ang ginawa mo na ikaw ay nasa church today. Sabihin mo sa katabi mo, tama ang ginawa mo. Kasama kita ngayon. Di ba? It's good decision that you made. Why? Hindi lang ikaw ang magbe-benefit, ang Diyos, pagtumin kayo mabuti. Ang Diyos is giver. Hindi ito yung mensahe ko, bakit ako napupunto dito. Ang Diyos ay mapagbigay. Sabihin natin, God is giver. God is giver. Tumayin tayo lahat dito. Sabihin natin, God is giver. God is giver. All of the passage that you will read from Genesis to Revelation, you will see that God is not only love, most of the time, God is giver. Meaning, tumayin kayo, bibigay po ako ng principle. Because God is giver,
Okay? Ang gusto niya, he always have to give. He always have to give. Yun ang gusto niya. Hindi mo maubusan ng Diyos ng pagpapala. Okay? At ang gusto niya, maranasan mo ang kanyang giving sa buhay mo. Okay? Ganito ang principle. Once na yung 1 day, 24 hours mo ay matutunan mo ring maging Diyos na quality, yung character, na maging giver, at hindi ito yung pagbibigay ng pagkain sa mahirap o pagtulong sa mga nangangailangan lamang, kundi higit sa lahat ay ibigay mo yung 24 hours na rest na ibinigay niya sa iyo. Matutuwa ang Diyos sa iyo na makikita niya na ang anak niya ay natututunan niya ang pagiging Diyos na giver. Wow! Kahit 24 hours, kaya niyang ibigay sa akin. Praise! Praise me, sabi niya siyempre. Yan siya eh. Di ba? Ano niya ibig sabihin nun? Kapag nagbigay ka ng isa, alam niyo ang balik? 7. Nasa Biblia po yan. Okay? Nagbibigay po ako ng principle para makilala niyo ang Diyos. Pag natuto kang magbigay ng isa, ang ibabalik sa iyo ng Diyos 7 beses. Kaya yung restoration ng iyong buhay, kag nagbigay ka ng isa, 7 days ang ibabalik sa iyo na kalusugan. Para pagdating ng Lunes, mayroon kang lakas until next Sunday. And that's not only sa tinatawag na araw, kundi kahit sa mga material na pagbibigay sa Diyos. Ibabalik niya ng 7, hindi po 10 Huwag niyong sabihin si pastor, sabi niya, dapat 10 Hindi po. Biblically, pag-aaralin po ninyo. Inaral ko po kasi para malaman ninyo at makilala niyo ang Diyos 7 beses. 7 beses. Naalala niyo, magpatawad ka ng 7, nagkasala sa'yo ng 7, patawarin mo ng 7 at 70. Naalala niyo, napakahalaga ang numerical value sa Hebrew word, ang lahat ng number sa Biblia. Nagets po natin? So may natutunan po kayo. Pwede na tayong mag-closing prayer. Okay na to. So mayroon pa po akong 30 minutes if possible, no? Let's open our Bible in the book of Ezekiel chapter 28, verse 12 to 19. That is our scripture reading for today. Okay? Nandyan na po ba kayo? Basahin po natin. Ezekiel chapter 28, verse 12 to 17. 19, hindi lang 17. Actually, okay, let's read until 17. Sabi dito, so si Ezekiel po ay isang propeta ng Diyos, at siya ay kinausap ng Diyos dahil mayroon siyang gustong ipahayag, mayroon siyang gustong i-reveal sa tao. Para kausapin ang tao, ang Diyos pumipili siya ng mga taong may pananampalataya sa Diyos, lalo na sa unang panahon na yon. Okay? At ang pangalan ng taong ito ay Ezekiel, at kaya siya kinausap ng Diyos para magsalita. Isinugo siya para sabihin kung anong pinapasabi ng Diyos. So kung may kinausap ka ng Diyos at ipapasabi mo sa tao ito, ipaparating mo kung anong sinabi ng Diyos, ang tawag sa taong nagpaparating ay propeta. So ito ay Prophet Ezekiel. Okay? Si Prophet Ezekiel ay kinausap ng Diyos, ang sabi ng Diyos, Son of man, take up your weeping or lamentation for the king of Tyre. So mayroong hari sa tinatawag na lugar sa probinsya ng Tyre, at ang sabi dito, and say to him, says the Lord, you are the seal of perfection. Ang ibig sabihin po nito, may kinakausap ang Panginoon ibig sabihin, may gustong iparating ng Panginoong Diyos, at ang gusto niyang kausapin ay hindi actually yung hari, kundi yung nasa likod ng hari, dahil ang ginagawa ng haring ito sa lugar ng Tyre ay napakasama. Mayroon siyang masamang ginagawa sa kanyang panunungkulan.
at ito ay may impluensya, tumingkay, ini-impluensya na sa likod nito, ibig sabihin sa likod, siya ay mayroong possess siya po ng demonyo. Ang tawag sa demonyong yon ay Prince of Demons. And that is called Satan or the devil. Okay? Naintindihan natin? Kaya kinausap itong hari, ang sabi niya, para makilala natin kung sino ito, itong demonyong ito, ang sabi, basahin muna natin, you were. Sabihin natin, you were. Ibig sabihin, ito ay past tense. Ito ay may nangyari na noon. So, ini-explain ng Diyos kay Prophet Ezekiel na isabihin doon sa demonyong nasa likod ng hari or nagkukuman or nagkukontrol sa hari, nang sabi niya doon sa demonyo yon, you were the seal of perfection, full of wisdom, and perfect in beauty. Verse 13, you were in Eden, the garden of God. Every precious stone was your covering. The sardius, topaz, diamond, beryl, onyx, jasper, sapphire, turquoise, emerald, and gold. Meron pa. The workmanship of your timbrels and pipes was prepared for you on the day you were created. On the day this devil was created, he was suited with a lot of jewels. Nakakita na po kayo ng mga ng gala. Tapos, yung gala na yun, red carpet. Tapos, magdadaan po ang mga artista, mga model. Tapos, ang dami nilang, di ba, kanya-kanyang damit. Na-imagine niyo na pag mayroong nag-suit or nag-tawag doon, may suit na puro diamante at totoo ang diamante. Tapos, nagtatad siya. Kaya-kaya buhatin yun. Bigat nun, no? Di ba ang ganda na tignan yung kanilang mga pagmumodel, no? He is more than that. Dahil ang sabi ng Diyos, He was perfect in beauty. This devil, before he became a devil, his name is Lucifer, he was perfect in beauty. Ibig sabihin, kapag nakakita ka ng isang kagandahan, ang sabi ng Diyos, ito ay perfect. Ulitin ko. Napakahalaga na malaman mo kung ano ang beauty sa mata ng Diyos. At hindi pa ako nakakita ng tinatawag na beauty according to the word of God. At ang sabi ng Diyos, itong beauty na ito ay perfect. Paano ka makakakita ng perfect beauty at ang beauty na ito ay create ng Diyos? Siya yun. Sa lahat ng binanggit na anghel, ito ang pinaka-perfect. Okay? Ano pa? Sabi dito, tandaan po ninyo, ang angel na ito ay created. Okay? Hindi siya born. Created siya. You were anointed cherub who covers. I establish you. You were in the holy mountain of God. You walk back and forth in the midst of fiery stones. So itong angel na ito, kasama niya ang Diyos mismo at nandoon siya malapit sa trono ng Diyos. Okay? Tumingin kayo mabuti dito. Dahil alam ko, bago sa inyo ito. Ang mga angels, millions, trillions, zillions, hindi ko alam kung ano pang banggitin natin, sa heavenly realms, malayo sila na nagsasabi, Holy! Holy! Holy is the Lord God Almighty! Sabi na, sumagot din ng kabila, Holy! Holy! Ang ingay doon, Holy! Pag nakikita nila, pag nag-start na sila ng worship, talagang ang layo na. But, this Lucifer, kung nandito yung trono ng Diyos, hindi siya malayo, andito lang siya. Pero the other angels are far from the throne. But he was on the sinatawag na fiery stones. Ibig sabihin, yung kanyang nilalakaran na rag na tinatayuan ng trono ng Diyos ay tinatawag na burning fire of stones. A blazing fire na hindi mo makita yung klase. Nakakita. Sinong marunong mag-welding dito? Hindi nyo alam, no? Na ang pag-welding, pag nakita mo yung, yung kislap,
Kahit na hindi ka lumapit, alam mo ba na masusunog ang mata mo? At hindi ka makakakita more or less 12 hours bago bumalik kung hindi mo papatakan yung mata mo. And that's our problem as wielders. Kapag hindi namin pinotektahan yung aming mata. Ganon katindi pa yung tinatawag na nilalakaran ni Lucifer na nandun sa taluktok noon ay trono ng Diyos. Kaya ang sabi doon, walang sino mang pwedeng makakita ng glory or mukha ng Diyos na mga anghel. Dahil may mga angels, nabanggit ko sa last Sunday, na mayroon silang 6 na pakpak, ang 2 doon ay pangtakip sa mukha dahil hindi nila pwedeng makita. At ang isang dahilan, ang trono ay nagliliyab sa liwanag. Yun yung tinatawag na, itong si Lucifer na to, you walk back and forth. Back and forth siya. Kasama niya ang Diyos sa trono. Imagine that, na-create ng Diyos. Okay? You were perfect in all of your ways on the day you were created. Isa siyang mabuting anghel. Isa siyang mabait. At hindi kurap ang kanyang karunungan at ang kanyang ugali ay maka-Diyos, banal. Nung siya ay nilikha ng Diyos. Until iniquity was found in you. Napakahalaga nito. Kaya siya naging Satanas at demonyo dahil dito. Which is, sa ating buhay, hindi natin pinapansin itong word na ito, ang pinapansin na lang natin yung salitang kasalanan. Pero this is worse in a level, mas worse level of sin, ang iniquity. Alam niyo ba yon? Dahil sa iniquity ito, sinipa siya sa kanyang pagiging anghel, kaya siya naging demonyo. At kung malalaman lamang ninyo na lahat tayo ay mayroong hindi nyo lang alam kung ano ang mga iyon, kung si Anghel Lucifer ay sinipa sa langit at ikaw ay lagi mong nararanasan at ginagawa mo ito na hindi mo alam, kaya naman tayo sa Diyos. Verse 16. By the abundance of your trading, you became filled with violence. So, nung nagkaroon na siya ng iniquity, ang nangyari sa kanyang wisdom ay naging violente siya, and you sinned. Therefore, I cast you as a profane thing out of the mountain of God. Inalis siya doon sa trono na kanyang posisyon na nilagay ng Diyos. And I destroyed you, a covering cherub from the midst of the fiery stones. Tinanggal siya. So, ipapaliwanag ko. At least, napipicture nyo yun, no? Ulitin ko. After ng Judgment Day, pupunta tayong lahat doon kung ikaw ay believer. Alam mo ba na ang posisyon na pupuntahan mo ay yung posisyon na tinanggal si Lucifer? Hindi mo kasama ang mga anghel na milyon-milyon or bilyon-bilyon. Nandoon ka sa trono ng Diyos mismo. Dahil tinanggal si Lucifer at ikaw ang dahilan or ikaw ang ipinalit kay Lucifer. Tignan mo yung katabi mo. Tignan mo ulit. Hindi ka nagkataon. Okay? Kaya napakahalaga na makilala mo si Jesus. Tumingin kayo mabuti dito. Pag hindi mo siya kinilala at manampalataya sa Kanya, hindi ka makakapunta sa lugar na kung saan ipinosisyon si Lucifer. Bakante yung lugar na yon ngayon sa langit. Walang nakaposisyon doon dahil hinihintay ka tao na magpifill in sa vacancy na yon. Alam niyo ba yon? Kaya kahit anong hirap ang danasin ng Panginoong Hesukristo, tinitignan niya ang plano ng Diyos Ama kung bakit siya sinugo sa lupa dahil sa iyo ilalagay ka doon. Tiniis niya ang kamatayan, tiniis niya ang hirap, dahil yung posisyon na yon ay bakante pa rin hanggang ngayon. How do I know that? Bumalik po kayo lagi dito. May papaliwanag ko po, nakasulat po sa Bible yan. Bakante pa rin ang lugar na yon.
at hinihintay ka ng Diyos at sasalubungin ka ni Kristo Jesus sa second coming para ilagay ka sa posisyon na yon. Alam niyo ba yon? Kaya napakahalaga na makilala mo si Jesus. Okay? Parang patapos na tayo. Closing prayer na tayo. Okay na yan? So it's not about religion. It's about revelation of the truth of the Word of God, because if you understand it, whatever you understand, only you believe. Whatever you believe, you live. Ano man lang ang iyong naintindihan, yun lang ang ipamumuhay mo. Yun lang ang lalakaran mo. Ulitin ko, kapag pumasok ka sa kaisya, tapos hindi tinuro sa iyo ang procedure ng trabaho, sa tingin mo, pasisweldohan ka or kukubihin ka. Diba? Hindi ka makakagawa ng isang bagay na hindi mo alam. Kunyari, magpalit ng gulong. Si Nicola, mayroon kang sasakyan? Kaya mo magpalit ng gulong? Why? You don't have the knowledge. So knowledge is very important. To understand the knowledge is more important. To have the information is important. Educated by the information and learn by the information, but it's not enough. So for you to have that wisdom, you have to apply the knowledge. Then you will become wise. Meaning, pag wise ka lang, ibig sabihin, you live by what you understand. Then you can do kung ano yung procedure sa iyong naunawaan. Tama? Kaya napakahalaga na alam mo ang salita ng Diyos. Kaya ang sabi ng Bible, yung may pananampalataya. Ano ang pananampalataya? Salita ng Diyos. Okay? Mula sa bibig ng Diyos, salita ng Diyos. Information from the Word of God. Yun yung ibig sabihin ng pananampalataya. Any word. I-simplify natin. Any word, or the Word of God that you receive from God, if you believe in it, nag-uumpisa ka na magkaroon ng tinatawag na pananampalataya. Why? Katulad ngayon, hindi nyo naman kilala si Lucifer, pero kilala nyo siya as the devil. Kilala nyo siya as Satan. Pero hindi nyo alam kung bakit siya sinipa sa langit. At napakahalaga na malaman mo dahil para sa iyo yon. Mabuti na lang sinipa siya. Mabuti na lang sinipa siya sa langit. Mabuti na lang sinipa siya sa langit para ikaw naman ang papalit. Kaya lumikha ang Diyos ng tao. And this time, hindi katulad ni Lucifer. Dahil ang taong ito ay hindi created, hindi siya created. Ang tao ay hindi created. He is created and made. Both. But first, before you are born or made, you were first, before God created your body, in Genesis chapter 26, you are first made. Made. 26 ng Genesis. Now, let us make man. You are made before you are created. You are made before you are created. Sabihin mo, you are made before you are created. Pinag-aralan natin kung ano ang created at made. Doon sa mga bago, ganito. Ang created po, na tinatawag na bara sa Greek word, ang ibig sabihin po nito ay produce something out of nothing. Okay? To produce something out of nothing, the word there is bara. In English, that is word created. And only God can produce something out of nothing. Okay? So everything that you see was made by God, but before it was made, there's something that God created. And you will read that doon sa nakaraan nating passage sa Genesis chapter 1, that God created heaven and earth. In the beginning, God created. So, created means producing something out of nothing. And only God can produce something out of nothing.
Only God. That's why you will not say, I created this beautiful ikebana. Ikebana ba yung tawag dito? Hindi mo yan create kasi gumamit ka ng product ng nature, which is this nature was made by God. So, I created this microphone, I invented it, I created. No! Ang ginamit mong materials dito ay galing sa nilikha ng Diyos. So you made it, did not create it. Ibig sabihin ng created only, again, you produce something out of. So if you produce something out of something, it's no longer created, but it's called made or make. Nakita natin? And that is called in Hebrew word, asa. Nakita natin? Created, made. So, balikan natin na. This Lucifer is this angel who walks in the circle of God on his throne of God, on the throne of God, is napakahalaga na malaman ninyo that angels are created. They are created. Kunyari, yung sasakyan ni Kasuki, ang dami niyang burloloy na nilagay. Create ko yan. Hindi mo yan create. You made it. Diba? But, pakinggan natin. If you created something, kunyari lang, kung pagpipiliin ka, may anak ka, tapos may sasakyan ka. Pagpipiliin ka, alin ang most valuable sa inyo? Yung sasakyan mo, yung anak mo? Sa mga nanay na lang, yung mga lalaki, parang hindi nila alam kung alin. Mahal nila yung sasakyan nila eh. Araw-araw na lang, pinupunasan eh. Ha? Lalo, di ba? Maghanap ulit tayo sa online, dadagdag natin. Huliin ka na ng pulis ngayon. Kasi hindi nakasama sa rehistro mo. Okay. So kung mayroon kang anak, at mayroon kang gamit, kunyari, gold or car, ano ang mas valuable sa'yo? Yung anak mo ba? O yung sasakyan? Sa mga babae daw, anak. Sa mga lalaki, sasakyan, anak. Asawa daw, asawa. Alam ninyo kung bakit ko ginagawa ang example na ito? Kasi po ganito yan Bago po ako mag-conclude, no? Kasi ganito po yan. Yung anak mo galing sa'yo. You did not create that. It was born from you. Like God, when God made man, sabi niya, now, let us make man according to our. So, He pulled something out of him. He gave birth from his heart. That is, nakasulat noong binasa natin. From his heart, He created man, image and likeness. So, you are born. You are made. You are not created, you are made by God. In other words, you are born. So yung other term na pwedeng gamitin sa made ay birth or born. Okay? So if there's something came out from you, you give birth to it. Naintindihan? Kaya yung bata, you give birth to it. Kaya mas valuable sa'yo yung bata kaysa sa sasakyan. Dahil ito, galing sa sarili mong hininga, galing sa sarili mong buhay, ginugol mo ang lahat ng kalusugan mo para dito kaysa sa sasakyan. Tama? Hindi niyo ako nagigit. Kaya malalaman mo, napaka-importante na noong nasaan na yung mga hinahanap ko dito? Na noong nilikha ka ng Diyos,
napakahalaga na makita mo na hindi ka basta create ng Diyos. Dahan-dahan na lang para maka-caught up siya. Okay? Nung unang ikaw ay likhain ng Diyos, mula ka sa puso ng Diyos. Ibig sabihin, God gave birth to man. If God is Spirit, you can find that in John chapter 4:24. You can worship God in spirit and in truth because God is Spirit. So, if God is Spirit, the creator of everything, and He gave birth, He created or He made something out of Him, and He called it man, anong klaseng tao ka? Ulitin ko. Nung nanganak ka ba, Sister Jul, lumabas ba pusa? Kasi hindi ka pusa. Di ba? Ganon din, Nikolay, di ba? Hindi naman siya aso. Hindi siya ibon. Dahil kung sino ka, kung ano ka, yun din ang lalabas. Ulitin ko, tumingin kayo mabuti, napakahirap naman magpaliwanag sa inyo. Kung ang Diyos Espiritu, ano ang inilabas niya? Maliwanag? Nung likhain ka ng Diyos, isa kang Espiritu. Nung ipanganak ka ng Diyos, when God made you, you are Spirit. Maliwanag? But in 27 of Genesis, sabi niya, and He created them, male and female. So when God created your body, so before you are created, you are first birth or made. Naintindihan po natin. So ikaw ay espiritu, you are made, you are given birth by the Spirit of God. You came from the Spirit of God. You came from the Spirit of God. You are spirit. That's why spirit doesn't die. Spirit doesn't die. That's why after this death of this flesh, there is judgment. Whether you are going to hell or going to? Sigurado? Naintindihan? You do not die. The only thing that dies is the created thing that God has made. In Genesis chapter 2, verse 7, then the Lord God formed the man. That man is the Spirit. Okay? Everybody say man. Sabihin natin ish or isha. Okay? The word man in Hebrew, the spirit man, yung nanggaling sa puso ng Diyos na niluwal niya, ang tawag doon ay ish. Huwag niyong kalimutan yung bara at saka asa. Okay? Mayroon na kayong Greek word at saka Hebrew word. Ang sabi dito, yung ish na ito, from the dust of the ground, He formed a dust of the ground, male lang muna, male. And then, He breathed the breath of life. Ano yung nilabas niya? He breathed the breath of life. He breathed the breath of life. Sabi niya, inilabas niya mula sa kanyang espiritu yung breath of life. Dito ay hindi po breath na hininga, kundi ito ay isang uri ng espiritu na para siyang hangin, na bigla na lang siyang lumabas sa Diyos, sa bibig ng Diyos, at ito ay ipinasok sa ilong nung create na luwad. At ang sabi, and the man, the spirit man, became a living being or a living person. Sabihin natin, living being. So, napakahalaga na malaman mo, kapatid, that the first time that God had made you, you are a spirit, and when God created you with a physical body, He created you a physical body, created you male and female, and before you are a living being, He pulled out this very man-ish as a breath of life into the nostril, and it became a living
being. Everybody say living being. So, tumingin tayo mabuti dito. Sabi ko kanina sa introduction, lahat tayo ipinanganak sa kasalanan. Okay? At ang kasalanan na ito ang naghiwalay sa atin sa Diyos at tayo ay namatay sa presensya ng Diyos. Tama? Nagets niyo po? So, ibig sabihin, pag babasahin niyo po ito, yung nilabas ng Diyos na nagbibigay buhay, ito yung Espiritu ng Diyos. So, yung Espiritu mo na nilikha ng Diyos at saka yung Espiritu ng Diyos magkasama, inilagay sa tinatawag na putik na kinorte na create ng Diyos at ikaw ngayon ay ikaw. Kung sino ka ngayon na mayroon kang physical body. And you became a living being. But, remember this, after na si Adan at si Eva ay nagkasala, you are no longer a living being. You are existing being. Note the difference. Living comes from the word life. Okay? But existing means you just exist with nothing. Parang nag-exist ka lang. Hinihintay mo na lang yung existing, ma-experience mo yung kamatayan. Lahat tayo namatay sa kasalanan. Tama? So, without Christ, bringing the Holy Spirit back to the original creation of man, pag hindi nangyari yon, we are just existing being. Naintindihan niyo po yon? Sino po ang English teacher dito? Nag-i-exist ka lang sa buhay. Wala kang buhay, kundi nag-i-exist ka lang sa sanlibutan. Ang gusto ng Diyos ay maibalik sa iyo yung tinatawag na tunay na buhay. Okay? Nagets po natin? Kaya mahalaga ang ating Panginoong Jesucristo, yung tinarabaho niya, hindi para ikaw ay makabalik dun sa vacancy sa trono ng Diyos na tinatawag na pinagtanggalan kay Lucifer. Ang una mong dapat malaman ay mayroong proseso para ikaw ay maibalik at yun yung ginawa ng Panginoong Jesucristo dahil yun yung inutos ng Diyos na dapat niyang gawin dahil wala nang makakagawa kundi siya lang. Naintindihan natin? Siya lang ang makakagawa nun, kaya anuman ang mangyari, hindi niya give up yung kanyang ginawa sa cross ng Kalbaryo. Dahil sa iyo. Mayroon kang anak. Paano mo ipapaliwanag kung hindi mo naintindihan ito sa mga susunod na panahon pag lumaki na sila? Paano pag wala na si pastor, namatay na? Ako pa bang magpapaliwanag sa mga anak ninyo? Alam mo si Apo, na nandito si Papa mo, di niya ako inintindi. Kaya ito. Paano pag wala na ako? Di ko na mapapag... That's why you are hearing these words, this sermon, this message, para kayong magpaliwanag. Dahil darating yung time, mag-aasawa kayo. Darating yung time, magkakaapo kayo. If you cannot explain these things, hindi nyo alam kung ano ang dapat nilang malaman. So, anong sabi ko? What only you believe, you live. So without all of this information na pwede mong ma-accumulate, there's a possibility na magiging ignorante tayo. Anyway, balik po tayo kay Lucifer. Nagets po natin? Ang hirap na may paliwanag. So alam nyo na, you are a spirit being before you are magkaroon ng katawang lupa. Okay, nagets natin? Mahalaga po yon. Kaya ang napakahalaga na malaman mo na mayroon kang chance dahil doon sa session natin ng tinatawag na power of prayer, ang mga demonyo, dahil inalis sila, spirit being din sila, hindi sila namamatay, ang mga demonyo, dati silang mga anghel, hindi sila namamatay. Nung nagkasala sila, dahil hindi sila namamatay, ang Diyos gumawa ng lugar na hindi rin namamatay. Ang tawag dito ay impyerno. At doon yung kanilang kaparusahan. Lahat ng nagkasala sa Diyos, doon pupunta dahil lahat ng nilikha ng Diyos na hindi namamatay, doon pupunta. Pero ikaw ay tao din na nilikha ng Diyos na hindi namamatay. Ngunit nagkasala ka, pero ang impyerno ay bago ka palikha, nilikha na ng Diyos ang impyerno para sa mga anghel katulad ni Lucifer, para doon ang kanyang destiny sa kanyang final judgment. Hindi para sa iyo, tao. Espiritu ka, di ba? Hello?
Hindi ka mamamatay, di ba? Pero nagkasala ka sa tao, o papunta ka na rin doon. Worse, di ba? Ito pa ang masakit. Alam nyo ba na ang mga demonyo, pinapasok nila ang tao? Pati baboy papasukin nila. Alam nyo ba yan? Na may mga exorcism, pinapalayas, katulad ng ginawa ni Jesus Christ, exorcism, pinapalayas yung mga demonyo na napuposes. Bakit? Kasi gusto ng mga demonyo na maranasan nila dahil ang mga tao lamang na nakatira sa kanila, na ang espiritu nila na nagrebelde, na mayroong kasalanan, na mayroong pa rin katawan, ay mayroon pa rin silang chance na sila ay maligtas. Nagbabaka sakali ang mga demonyo na walang katawan na baka maranasan nila ang pagliligtas na yon. Kaya pumapasok sila sa katawan ng tao. Tama? But itong mga demonyo, they are created. Hello? Naintindihan po natin. So, napakahalaga na maintindihan mo, kapatid, na itong si Lucifer, nung siya ay nasaan na ba tayo? Tinanggal sa langit, sabi na dito sa verse 15, I destroyed you, O covering cherub, from the midst of the fiery stone. So, yan po yung gusto ko ipaliwanag sa mga susunod, dun sa Genesis chapter 1, verse 1 and 2. Dahil sa part na ito, nagkaroon ng darkness sa buong sanlibutan, at ito yung nangyari. Nagkaroon ng darkness dahil nung sabi doon, I cast you out you are a profane thing, and I cast you out, O covering cherub in the midst of fiery stone. Naging abo. Parang naging abo ang mga angels na kasama, 1/3 of the angels na kasama ni Lucifer, na ibinagsak. Bumagsak sila sa tinatawag na kinikreate ng Diyos na in the beginning God created the heavens and the earth. At may nangyari in the midst of God's project, gumagawa siya ng project na tinatawag na sanlibutan, ay nagkaroon ng commotion sa langit. Itong part na ito, itong cherub na ito, gumawa siya ng kasalanan sa Diyos, at ang sabi ng Diyos, He destroyed this angel, at siya ay naging abo. Na siya ay bumagsak sa sanlibutan. Kaya itong during the commotion and during yung pagbagsak nila dito sa sanlibutan, nagkaroon ng darkness. Kaya you can read in the Bible, na sa verse 2, the earth was full of the earth is without form, chaos, and covered with darkness. So nagkaroon ng darkness dahil sa nasunog sila at sinunog sila ng Diyos at sila ay bumagsak sa sanlibutan. Bago i-declare ng Diyos sa verse 3 ng Genesis chapter 1, magkaroon ng liwanag. Nagkaroon muna ng darkness dahil kay Lucifer. Your heart was lifted up because of your beauty. So, ibig sabihin, dahil sa kanyang tinanggap na inilagay ng Diyos sa kanyang gifts, ay pumasok sa kanyang isip at nagkaroon siya ng iniquity. At sa isip niya, because he is full of wisdom, tandaan po natin, ang sabi dito, Lucifer was full of wisdom, perfect in beauty. Nung hindi pa siya nagkakasala, nung wala pa siyang iniquity. Ano ang iniquity ulit? Ang iniquity is most worst level or quality of sin na most worst siya or more worse siya, kaysa sa kasalanan. Ibig sabihin, ang iniquity ay dapat mong iwasan. Pero hindi ko na maituturo kung ano ang iniquity. Sa susunod po, punta kayo rito. In-explain ko lang ito na sabi dito, nasaan na tayo? Sabi dito, you corrupted your wisdom for the sake of your splendor. So, nang nagkaroon na siya ng tinatawag na kasalanan, naging corrupt na yung kanyang kaisipan. Ulitin ko, tumingin kayo lahat dito. Do not think na si Lucifer wala siyang katalinuhan. Matalino po si Lucifer. Hindi niyo pa nakita yung kanyang pagiging toso. Toso siya ngayon. Corrupted nga lang ang kanyang wisdom. Inilagay ng Diyos ang karunungan na yon kay Lucifer.
Okay? Pero pagkatapos na siya ay nagkasala, hindi tinanggal ng Diyos ang kanyang wisdom. Ang nangyari nga lang, naging corrupt yung kanyang isip. Kaya kung mayroon kang nalalamang corrupt, alam mo na hindi Holy Spirit ang nag-i-influence sa taong yon, kundi isang anghel na naging demonyo. Naintindihan? Kapag mayroong nagdi-deceive sa'yo, hindi Diyos yon. Ito ay isang anghel na ang pangalan dati ay Lucifer. Naintindihan niyo yon? Kaya kung mayroon sa relationship ninyo na mayroong corrupt na nangyayari, pag-pray mo kay Jesus na alisin ang demonyong yon sa loob ng pamilya. Naintindihan natin? Someone is working, it's not the Holy Spirit, but an evil spirit. Okay. That's my introduction. And yet, alam ko na marami po kayong matututunan. I have no time. Pero napakahalaga kasi ng mga bagay na ito. Okay? So, part of our lesson for today sa sermon natin ay malaman ninyo na napaka-importante. Sana tayo? Chutumate. Malaman ninyo na napaka-importante na magkaroon kayo ng tinatawag na knowledge tungkol sa turo na hindi usually itinuturo o ipinapangaral sa pulpito. Ang mga turo tungkol sa mga anghel at mga demonyo. Nakarinig na ba kayo? Na pinuntahan niyo yung iglesia, na tinuruan kayo tungkol sa mga anghel at mga demonyo? Bakit ko ito tinuturo? Takot kayo sa demonyo, tama? Pero hindi kayo takot sa sarili nyo, di ba? Naintindihan? Last na lang, last. Papaliwanag ko rin next time. Ito isang napakahalagang bahagi as a breakdown doon sa tinatawag na pinag-aralan natin. Bigyan nyo lang ako ng 5 minutes. Nasaan na? Yung iniquity. Okay. Dahil dito, nag-umpisa si Lucifer na magkasala sa Diyos, at dahil dito, tinanggal siya, at hindi na siya naging banal, siya ay naging masamang espiritu. The word demons, everybody say demons. The word demons means, na ipaliwanag ko na sa inyo, ang ibig sabihin nito ay anghel na wala na sa kanyang posisyon or tinatawag na angel that was anong tawag dito? Kick out or disposition. So ang mga demonyo ay wala na silang posisyon na nilalakaran sa heavenly realms. Wala na po. Sila ay kasama ngayon dito sa sanlibutan. Tandaan po ninyo, kasama natin dito sa sanlibutan. Ulitin ko po, wala pa pong ang demonyong nasa impyerno. Okay? Dahil darating ang time na ang lahat ng demonyo, nabasa ninyo naman, di ba? Binasa natin doon sa prayer, na sabi ng ng demonyo na nakatira doon sa isang tao, na legion ang pangalan, na 6,000 demons na nakatira sa kanya. Sabi nila, Jesus, anak ng Diyos na buhay, bakit nandito ka na? Nandito ka na ba? Ang aga mo naman, judgment day na ba? Bakit? Alam ng mga demonyo na nakatira doon sa tao na kapag nakita nila yung Son of Man, who in Him, inside of Him is the Christ, the Son of God, pag nakita nila yon visibly dito sa mundo, ay alam nila, pag nakita nila dito sa mundo, mayroon na siyang physical na katawan. Ulitin ko, tumingin kayo mabuti dito. Kapag nakita nila, mataan, at hindi siya espiritu, mayroon siyang katawang lupa. Pag nakita nila yung anak ng Diyos na anak ng tao na mayroon andito na mayroon nasa kanya ang anak ng Diyos at mayroon nakatira siya sa anak ng tao, pag nakita ito ng demonyo, ito ay judgment day sa lahat ng nagkasala sa langit. Number 1 si Lucifer.
Naintindihan nyo ba yon? Kaya nung nakita ng demonyo itong si Jesus, napapalapit sa kanya doon sa sementeryo, ang akala nila, lumuhod sila, nanginginig sila sa takot dahil, anak ng Diyos na buhay, bakit? Ang dito ka na, ang aga mo naman, judgment day na ba? Huwag mo naman kaming parusahan. Basahin ninyo sa Book of Mark, chapter 2. Sinabi ko na yan doon sa prayer. At napakahalaga nito yung pinag-aralan na authority of the Son dahil makikita natin na kau din ay anak ng Diyos at anak ng tao. At darating yung time, sinabi ko na sa inyo ng ilang beses, kayo ang huhusga, kayo ang magja-judge sa mga anghel na nawala sa kanilang posisyon. You are a judge. Isa kang hustisya, pagdating ng Panginoong Hesus na huhusgahan tayo na mga mananampalataya, at hindi mananampalataya, pero tayong mananampalataya naman, ay tayo naman ang magja-judge sa mga anghel na hindi iniwan nila ang kanilang posisyon sa langit. Tayo ang huhusga sa kanila. Alam niyo yun, meron kayong authority. That's why kailangan mong malaman that you are also a son of man and a son of God. Napakahalaga nito. Pero paano ka magiging son of man and son of God kung hindi mo kikilalanin si Jesus? Dahil siya lamang ang pamamaraan nang papanumbalik sa iyo ang mga bagay na ito. Naintindihan po natin? Kaya, ay nako, mga kapatid, napakahaba ng introduction, pero kaya nung siya ay nagkasala, itong iniquity na ito, sabihin natin iniquity. Ang iniquity na ito ay isang napaka-worse than sin na nalalaman ninyo. The difference between iniquity. Iniquity is a quality of sin. It is a quality of sin that has to do with transgression of sin or sins that you cannot see. Mga kasalanang hindi mo nakikita. It's more worse than the sin that you see. Kapag nakita, kunyari, nakita ko yung wallet mo, kinuha ko. So sasabihin mo, ninakaw ko yung wallet mo. Tama? So that's a sin. Pero pag nakita mo ang isang lalaki or isang babae, nag-commit ng adultery, so nagkasali sila sa Diyos, nagkasali sila sa batas ng tao. Tama? So masasabi mo na bigamy or adultery. Tama? Pero itong sin na ito, ang quality ng sin na ito, hindi mo nakikita. Ang sin na ito, pag ginagawa mo siya, hindi mo alam na mas worse siya doon sa nakita mo or ginawa mong kasalanan. Dahil ang kasalanan na ito yung sinasabi ng Panginoong Hesus na iwasan ninyo dahil dito si Satanas, na naging Satanas siya, dati siyang anghel, kaya siya sinipa sa langit dahil sa uri ng kasalanan na ito na mas mabigat kaysa sa kasalanan nakikita mo o ginagawa mo. Itong kasalanan na ito na hindi nakikita ay dapat mong iwasan at itinuturo ito ng Biblia. There is a sin that is worse than a sin, and that's called iniquity, and it was found in Satan. Example, jealousy. Nakikita nyo ba kung nagsiselos ako, hindi? So, ibig sabihin, dahil dyan, sinipa si Satanas sa langit. Hindi na siya naging anghel, pero he is perfect in beauty, full of wisdom. He is walking in the throne of God. He is not hindi siya katulad ng ibang anghel. Pero because of that jealousy, sinipa siya sa langit. Ano pa? Covetousness. Nakikita niyo ang covetousness? Laging sinasabi yan sa Bible, Book of Ephesians, Book of Galatians, Book of Romans. Huwag tayong magkasalan ng mga ganito, mga kasalanan hindi nagagawa. Pero alam niyo ang pagiging kasakiman ay isang uri ng iniquity na hindi nakikita. Hindi mo pa sinasabi, pero iniisip mo na gusto mong angkinin at maging sakim. Pero hindi mo pa ginagawa yon. Pero alam mo ba na ito ay worst sin that the devil made? Naintindihan natin? Hello? Nakikita nyo ba ang kasakiman? Maliban lamang kung talagang gagawin na niya yung kanyang pagiging sakim. Di ba? Ano pa? Ito ang pinaka na hindi nyo malalaman. Deceit. Panlilin lang. Okay? Mayroong mga panlilin lang na akala mo, bait-bait siya in siya sa'yo. Pero hindi mo alam, pagkatalikod, nililin lang ka pala. Nagets ninyo? Sinipa si Satanas dyan. Meron ka ba nito?
Kasalanan hindi na. These are just example. Hello? Last. Envy. Inggit. Ganda naman ng damit mo, kapatid. Ganda naman ng ano mo. Di mo alam, may tinatago kang inggit. Or mayroon pang ibang bagay na ginagawa natin, na nililin lang natin, pero nainggit tayo, kaya tayo nagsiselos. Kaya darating yung time, magiging sakim tayo. Ako, kukunin ko yan sa'yo. Diba? Darating yung time, magiging akin yan. Iniisip mo lang yun, pero alam mong ito ay iniquity. So, anong challenge? Ang sabi ng Bible, saan na ba ako? Dali lang. Dami kasi dito kaya, okay. Ang sabi po ng Bible, ganito. If I wish, if I search my heart, and I found this sin that is more worse than sin, God will not answer my prayer. So if you have all the, kahit hindi mo sinasabing kasalanan, kung meron ka nito, nagtataka ka kung bakit hindi sinasagot ang panalangin mo. Kaya mula ngayon, kahit introduction lang yung sermon ninyo, maintindihan nyo naman lahat sa susunod, pero itong last part, onegaishimasu. Huwag kang magkakaroon ng iniquity. Kang makakaroon ng selos, kasakiman, panlilinlang, or inggit, at iba pa na mga kasalanang hindi nakikita, dahil ito ang uri ng kasalanan na pwede kang makick out sa presensya ng Diyos. Okay? Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay mag-closing prayer. Father God, sa lawak po ng inyong karunungan at misteryo ng inyong hiwaga, ng inyong kapahayagan na revelation, kulang na kulang ang oras na ito, Panginoon. At excited po ang aming mga puso, ang aming mga kaluluwa, na makarinig pa kami ng mga bagay ng katulad nito. Dahil dito, natututunan naming piliing magbago. Nagkakaroon kami ng tunay na pananampalataya mula sa iyong mga salita na naiintindihan namin sa kasalukuyan. Bigyan mo po kami ng tunay na pagkauhaw at pagkagutom sa iyong presensya, lalong-lalo na sa iyong mga salita. Dahil ang iyong salita ay nagbibigay buhay sa aming mga kaluluwa. Aming Ama, ang lahat ng mensahe na amin pong narinig sa oras na ito, pinibigyan namin po ng laya at kapangyarihan ng inyong banal na Espiritu, na siya lamang ang may kakayanang magpanatili nito sa aming mga puso't isip, at hindi ito mawalay mula ngayon sa aming buhay. Pagpalain mo po, Panginoon, ang bawat isa na tunay na may pusong pagtanggap sa inyong salita. Sa pangalan mo, Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen and amen.